mensahe natin, walking in a double portion. Ang sabi ng Isaiah chapter 61 verse 7 ay ganito. Sabi sa English, basahin natin sabay-sabay. Anong sabi diyan? 1, 2, 3, go. Instead of your shame, you will have a double portion. And instead of humiliation, they will shout for joy over their portion. Therefore, they will possess a double portion in their land. Everlasting joy will be theirs. Isa pa, malakas, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Instead of your shame, you will have a double portion. And instead of humiliation, they will shout for joy over their portion. Therefore, they will possess a double portion in their land. Everlasting joy will be theirs. Amen. Sino ang gusto ng double portion? May blessing ka na, may land ka pa, may buhay ka na, may lupa ka pa. Amen po ba? Lahat ng tao gusto ay blessing. Tama po ba? Subalit, may kalaban. Huwag nating kakalimutan. Kailangan nating ma-overcome ito. Sabi niya, instead of your shame, you will have a double portion. Maraming tao hindi na-enjoy ang double portion na regalo ng Diyos dahil sila ay nakakulong sa shame and guilt. Alam niyo po ba yan? Medyo may mensahe tayo na medyo mabigat. Uugain tayo. May ipapaalala sa atin. Pero, stay put ka lang dyan. Kung meron kang ganyang kalagayan, umupo ka, makinig. At i-release mo yan sa Panginoon. At naniniwala ako, ito ang araw ng iyong kalayaan. Amen po ba? Sino ba rito sa, lugar, sa simbahan o sa mga nakikinig sa live Facebook ang hindi naranasan ang shame? Meron ba dito hindi nakaranas na mahiya, mapahiya, ipinahiya? Kahiya-hiya. 4 pala yun. Kulang tayo, Ria. Yung huli, kahiya-hiya. Ang lalim na lalo nun. Shame. Sabi doon sa Tagalog, nasaan na yun? Ang shame, kahiya-hiya, napahiya, ikinahiya, kahiya-hiya, katindi. Shameless. Yan ang matindi doon, ang resulta nun. Yung shame, kahiyan. Shameful, nakakahiya. Yung shameless, kayo bumasa. Ay! Diba? Sino sa atin dito ang hindi nakaranas nito? Ako, di magtataas ng kamay. Dahil meron akong nagawang kahihiyan, may nagawa akong nakakahiya, may nagawa akong kawalang hiyaan, may nagawa akong kahiya-hiya. Meron ba dito? Ako, meron yan. At ang resulta niyan, dahil may nagawa akong nakakahiya, may nagawa akong kahihiyan, meron akong nagawang nakahiya-hiya. Hindi lang yan, ako'y naging walang hiya. Ang resulta niyan ay nagtago na lang. Hello? Magtatago ka na pag merong kahiya-hiyang pangyayari sa iyong buhay. Tahimik kayo pag ako nangangaral. Alam ko, ako natatakot din eh. Kayo kaya, sabi ko, Pastor Ruben kanina, hindi mo sinabi, bro, dadating ka. Ito si Pastor Dong ng isang araw pa, ikinondisyon na ako, masakit talaga ng dila ko. May singaw eh, hindi ako makapag-praise, mag-aral ka na. Hindi man ako naniniwala. Totoo. Mabilang mo ako ng gamot. May gamot siya, dasa, confirm. Malagyan mo ng gamot, ay masakit nga yun, nasa dila eh. Kagabi, kinukondisyon ko na siya. Aral ako ng aral. Kaya mo na nagsasalita ka eh. Hindi talaga kahapon may nakikipag-appointment pa, hindi po siya pwede magsalita eh. Masakit singaw. Ay, maniwala, dumating din. Di nagsalita, no choice. Tapos kanina sabi niya din sa akin, hindi ko talaga kaya eh. Pero maya makita ko na dito na nagpe-pray. Tapos nakita ko si Pastor Ben, kung alam ko lang darating ka, ikaw sana nag-preach. Sabi niya, Pastora, sa Sunday nandito ako. Good, dahil nasa Tugigaraw kami sa Martes.
Sa Lunes, nasa Nueva Ecija kami. Sa Martes, nasa Tugigaraw kami. Hanggang Sabado, kaya makapagpapahinga kami. Very good, Pastor Ruben. Ikaw magpipreach sa Sunday. Ay, palakpakan natin si Pastor Ruben. Alam mo ba, ang guilt and shame, ang resulta niyan ay sadness, kalungkutan sa buhay ng tao. Kailangan mo na nating ma-address yung shame instead of shame, sa halip na kahihiyan. Saan ba nagsimula itong kahihiyan na to? Doon sa Genesis, kay Adam and Eve. Alam niyo ba doon sa Genesis chapter 3, kung babasahin natin, ito ang pinanggalingan nito. Hindi ito nagmula sa iyo. Alam mo ba yun? Alam niyo po ba? Yung unang-unang tao na nilikha ng Diyos, sila ang unang nahiya. Sila ang unang napahiya. At sila ang unang walang hiya. Hubad sila. Di ba pag hubad ka, sabi ko, walang hiya. Ang pangit sabihin eh. Sabi ng Genesis 3, sabi niya rito, dito, nang dapit hapon na verse 8, nang dapit hapon na narinig nilang naglalakad sa halamanan ng Panginoong Yahweh, kahit nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Natatakot po ako nang marinig kung kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Sagot ng lalaki, nagtanong muli ang Diyos, sino may sabi sa iyong hubad ka? Bakit ka ba kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae, mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako'y natuksong kumain. Sagot naman nito. Ibig sabihin, kung sa Bible yan, mababasa niyo yan sa English, talagang sa umpisa pa lang, yung salitang nakakahiya, sa kahihiyan, ang resulta ng kahihiyan ay magtago. Ngayon, sa modern days, dati nagtatago, ngayon sa modern days, sa panahon natin, alam mo ang ginagawa, the people make themselves busy. Ginawa nilang busy ang sarili nila na hindi nila namalayan yung nakakahiyang pangyayari o sitwasyon ay natakpan, naitago at hindi natin alam, nagdala ito ng danger o panganib sa ating mga buhay. So, sa simula pa lang, ang kahiyahiyang sitwasyon na ito, doon pa lang sa ating mga unang mga ninuno, sa ating mga magulang na si Adan at si Eva, sa pinanggalingan natin, sila mismo ay nakaranas ng ganitong sitwasyon, nakakahiya. Ang lahat ng nakakahiya, dadalhin ka nito sa pagtatago. Alam niyo ba, si Satanas, ang gusto niya sa buhay mo, ay yung nakakahiya sa iyo at itinatago mo. Hindi siya nagbabago ng propaganda. Hindi siya nagbabago ng kanyang idea. Hindi siya nagbabago ng kanyang taktika. Si Satanas na tumukso kay Adan at kay Eva ay siya pa rin tumutukso sa atin at ganon pa rin ang kanyang propaganda. Alin ang gusto ni Satanas ay itago mo ang nakakahiyang pangyayari sa iyong buhay. Are you following? Are you getting the message? Yan ang gusto ni Satanas. Hindi siya nagbago ng strategy. Kaya hindi natin natatanggap ang ating double portion. Kaya hindi natin naipoposisyon ang ating sarili sa double portion. Una, yung portion itinuro ni Pastor Lay, yung portion is our inheritance. Our portion is our part. Our portion is our legacy. That's our portion. But hindi natin na ipoposisyon ang ating sarili doon sa ating portion, doon sa para sa atin. Ang tao, ine-equate nila na ang kanilang portion, inheritance, ay natural na bagay. But I want to tell you, it's more than that. Our portion in the kingdom of God, but hindi natin inaipoposisyon ang ating sarili. Alam mo bakit? Dahil sa salitang, it is hiding in our lives. The shame is hiding. And any shame that is hiding is just a matter of time. It turns into sickness. It turns into a worse situation. Sabi nga niya, napabayaan niya yung kanyang sakit, kaya ito'y lumala. Ang anumang bagay na napapabayaan natin, ito'y lumalala.
ang anumang itinatago nating kasalanan na hindi natin na-expose ay lumalala. Kaya tignan mo, naalala ko nga dati nung may mga tatay dito na nagpatotoo, ang mga anak nagpaligsahan. Sabi ng tatay, wala yung tatay mo sa tatay ko. To all the girls I loved before. Aba, yung mga tatay, yung mga anak ay nagkwentuhan ng kanilang mga tatay. Ang tatay, yung isa ay isa lang ang naging babae. Yung isa, dalawang babae. Ay yung pinakahuli, ang sabi niya, wala kayo sa tatay ko. Ang tatay ko, kung gaano karami ang truck namin, ganon din karami ang babae niya. Kaya sinabi, to all the girls I loved before. Alam mo ba, doon sa paligsahan na yun, ibang klase yun. Pero yung mga tatay, dahil nakalaya sila, doon sa pagkakatago ng kasalanan nila, paano silang nakalaya? Nagsisi, inamin, amen? At hindi lang yon, hindi ka makakapagsisi, hindi ka makakaamin pag hindi dumating ang presensya ng Panginoon sa iyo. Tignan mo, dahil doon, merong isang amang nakalaya. Sabi ng isang tatay, ang tagal-tagal kong itinatago, may mas malala pa pala sa akin. Bigla niyang sinabi, ako po, isa lang ang anak. Ay, hindi po, dalawa pala. Partial pang umamin Pero siya ay nakalaya. Alam mo, ang sarap makalaya mula sa pagkakatago na ginawa ng kaaway sa iyo. Please, be mindful of this. The enemy wants what is hidden, secret in your life. He wants to use it against you. Because the enemy comes to kill, the enemy comes to steal, the enemy comes to destroy the whole course of your destiny. That's why God is addressing this shame. God is addressing this guilt in order for us not to be so sad. Ang lungkot ng buhay sa lahat ng may itinatago. Guilty? Sa mundo, pag sinabing guilty ka, kulong ka. Tama po ba? Pero sa Diyos, pag guilty ka, nagsisi ka, sinuko mo ang buhay mo, palalayain ka niya. Palakpakan natin si Jesus. If we want to walk in a double portion, we need to address the deep things that we have in our life. The result of guilt and shame is sadness. The heart becomes a prisoner and the person remains divided. Imagine mo, nag-iisa kahati ka. Nag-iisa kahati ka. At ang resulta ng kalungkutan, sadness only confirms our decisions. It cages our hearts. It punishes ourselves. And our heart becomes numb, distant, or cold. Kaya pala ikaw, manhid ka na. Manhid na ako. Lumalayo ako sa tao at nanlalamig na. Ngayon, alam mo na, pag may ganyang pangyayari sa pagkatao natin, meron ng kailangang ayusin. May kailangang idulog. May kailangang ilapit sa Diyos. Kaya sabi diyan, admittance is needed. Ito ang maganda sa nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ka iiwanang nakahang, binibigyan ka ng solusyon. There is a way out of your situation because Christ gave Himself for you and for me. He gave us a way out. A way out. Amen po ba? Alam mo ba ang mga taong namamanhid in the natural, in the physical, anong nangyari? They are being paralyzed. Oh, may stroke ka. Oh, na-stroke ka na. Paralyzed na. There is a way out. The doctor is giving you the way out. The doctor is giving you the medicine. But here, God is giving us a way out. Admittance is needed. Surrendering. Asking for forgiveness.
Forgive, and you will be forgiven. Recognize that we need the mercy, the infinite mercy and grace of God. And therefore, if we recognize it, we can conquer sin. Ang kahihiyan, torture sa isip. Shame-filled thoughts. Replace your shame-filled thoughts with hope-filled thoughts. Ang kahihiyan, torture yan. Magtatrabaho ka, maalala mo yung kahihiyan. May gagawin ka, naalala mo yung kahihiyan. Kahit tabunan mo pa, bigla mo maaalala. May kapangalan, may pangyayari. Parehong-pareho, ay, ganito yung nangyari sa akin nun. Itatago mo na lang. Kaya napakahalaga ng born-again experience. Napakahalaga ng life transformation. Pag nabago ka, ikaw mismo ang magkukwento sa buhay mo. Tama po ba? Meron ba dito hindi nagkwento ng kanyang lumang buhay? Tignan mo yung mga nagpapa-water baptized, ikinukwento nila, ito yung buhay ko noon at ito naman ang ginawa ng Diyos sa buhay ko ngayon. Hindi yung katulad na ito ang buhay ko noon at ito ang ginawa ng kahihiyan sa akin. Pero dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, naligtas ako. Paano mapapalitan ng hope-filled thoughts? Sa pamamagitan ng huwag kalilimutan ang umattend sa church. Huwag kakalimutan ng inyong personal devotion. Huwag kakalimutan ang magbasa ng Bible. Huwag kayong tumatayo dito dahil for the sake na gusto nyo lang tumayo. Kailangan ay connected ka sa iyong source. Amen po ba? Ito ang palitan talaga natin ito. Alam mo, kaya maraming hindi nagagamit ng Diyos fully dahil sa mga shameful experiences. At ito ay ginagamit ng kaaway lalo sa mga naglilingkod. Alam niyo ba yun? Ito ay ginagamit ng kaaway lalo sa mga naglilingkod. Kasi ang gusto ng kaaway, huwag ka nang magamit. Yung nakakahiya mong karanasan, gusto niyang gamitin yan para ibagsak ka. Kasi alam mo bakit? Ayaw mong mapag-usapan ka. Kaya nga, sabi ng Isaiah 61:7, balikan natin, instead of your shame, you will have a double portion. Instead of humiliation, they will shout for joy over their portion. Therefore, they will possess a double portion in their land. Everlasting joy will be theirs. Basahin nga natin itong Isaiah 61 verse 1. Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sapagkat ako ay kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang pagliligtas ni Yahweh, ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Imagine mo, ang Diyos ang maghihiganti para sa iyo. Defenseless ka, pero may didepensa sa iyo. Wala kang abogado, Diyos mismo ang abogado mo. Hello? At ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway, sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa. Upang pasayahin ang mga tumatangi sa Zion, kaligayahan sa halip na bigyan ng kapighatian, awit ng kagalakan sa halip na kalungkutan. Matutulad sila sa mga punong itinanim ni Yahweh na ginagawa kung ano ang makatuwiran. At maluluwalhati ang Diyos dahil sa kanilang ginawa. Muli nilang itatayo ang mga sirang lunsod na napakatagal ng wasak at tupok. Paglilingkuran kayo ng mga dayuhan at sila ang magpapastol ng inyong mga kawan. Mga dayuhan din ang magsasaka ng inyong lupain at mag-aalaga ng inyong ubasan. Kaganda naman tingnan pag ang nasa farm mo, Pastor Walter, ay ang kulay ng katawan ay puti. O ang kulay niya ay itim. Pangako ng Diyos yan eh. Ngunit kayo na may tatawaging mga pari ni Yahweh at makikilalang mga lingkod ng ating Diyos,
Pagpipistahan ninyo ang kayamanan ng mga bansa, ipagmamalaking inyo na ang karangyaang dati ay sa kanila. Hallelujah. Sa halip na kahihiyan, ang bayan ko'y tatanggap ng kasamaan. Sabihin mo sa katabi mo, sa halip na kahihiyan, tatanggap ka ng kasaganaan. Sa halip na paghamak, magsasaya ka sa iyong minana at magiging doble ang iyong kayamanan. At ang inyong kagalakay magpasawalang hanggan. Hallelujah! Palakpakan natin si Yahweh. Ang sabi ni Yahweh, ako'y namumuhi sa kasalanan at pag-aalipin. Ang nais ko'y katarungan, gagantimpalaan ko ang mga taong tapat sa akin. Walang hanggang tipa ng aking gagawin para sa kanila. Ang lahi nila ay makikilala sa lahat ng bansa. Ang mga anak nila ay sisikat sa gitna ng madla. Sino mang makakakita sa kanila ay makikilalang sila ang aking bayang pinagpala. Buong puso akong nagagalak kay Yahweh dahil sa Diyos ako'y magpupuri sapagkat sinuotan niya ako ng damit ng kaligtasan at balabal ng katuwiran. Gaya ng lalaki ikakasal ng palamuti sa ulo'y magagandang bulaklak. Gaya ng babae ikakasal na nakasuot ang mga lahas. Kung paanong sa lupa'y sumisibol ang halaman at sa hardin lumilitaw ang bining itinanim, ipapakita ng Panginoong Yahweh ang kanyang katwiran at papuri sa lahat ng bansa. Sa halip na kahihiyan, ibabantog ka ng Panginoon. When guilt and shame creeps in, stop and declare who you are in Christ. Sino ba ang tinanggap mo? Answer that for yourself. Kung sino ang tinanggap mo, yun ang basihan ng desisyon mo. Kung hanggang ngayon ay hindi ka pa nakakalaya, kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, God is offering you freedom. Gusto niyang Diyos palayain ka. Gusto ng Diyos bigyan ka ng isang tagumpay na buhay. And you are in the right place at the right time. Amen po ba? Gusto ko lang ibigay sa inyo ang kahulugan ng shame. Ang shame is a painful feeling arising from the consciousness of something dishonorable. Walang galang, improper, hindi tama, ridiculous, katawa-tawa. Done by oneself or another. Yan ang ibig sabihin ng shame. Shame is the feeling of being exposed with all the wrongness clinging to you. So, lagi nyo tatandaan, ang shame, hindi namimili ng tao. Ano man ang profession mo, ano man ang age mo, bata ka, matanda, ang shame ay ang shame. Ang kahiyan ay kahiyan. Kahit na doktor, abogado, engineer, teacher, nag-aral, hindi nag-aral, electrical, etc., manager, presidente, lahat ay may kahihiyan. Tignan mo ang mundo, ang politika, ang ginagamit nila para ipahiya ka sa tao ay ang iyong kahihiyan. Wala naman silang pwedeng gamitin laban sa iyo. Pag ginamit nila ang kahihiyan mo, they want to put you down. Hello? Ganyan naman ang laro ng politika. Alam mo, ang tagal ko nang nanonood ng ganyan, pare-pareho lang naman sila na sinasabi, nag-iba-iba lang ang tao. Pero pare-pareho ang kanilang strategy. In order for you to put down your integrity, your moral, hahanap sila ng butas para kay bagsak. That's a spirit, that kind of spirit is demoralizing. Yan ang laro ng politika. Sa artista, ang ipapakita sa iyo maganda. Pag may nakitang butas para sirain ka, gagamitin ang iyong kahihiyan. Ang multimedia, para sila sumikat, gagamitin nila ay ang mga strong words. Ang gagamitin nila ay ang mga salita to provoke the mind of the people. To get the attention of the people, they are using words. Shameful experiences that you have para pagpiestahan ka. Ano ang intention? To put you down. Pero sa loob ng church, pag ibinigay mo sa Diyos ang iyong kahihiyan, bibigyan ka niya ng panibagong buhay, bibigyan ka niya ng karangalan.
At ang mga taong nagpapatotoo dito, nasabing ako'y dating rebelde, ako'y dating babaero, ako'y dati yon. Pero ngayon, hindi na. Pero sa mga taong present, progressive, ganun pa rin ang ginagawa nila, hindi nila pwedeng sabihin yan. Bakit? They will use it against them. Tama po ba sinasabi ko? Sobrang tahimik kayo. Sasagot naman daw kayo, lalo yung mga nasa dulo. Kaya ako nagpunta na rito kasi para nakikita ko yung nandun sa dulo. Ang trabaho ko talaga, hanapin yung mga nasa poste. Alam mo, kapag kayo nagtatago, magpahuli kaya kayo. Magiging pastor kayo, katulad ni Pastor Ruben. Sabi ko, Pastor Ruben, dadalawa lang ang anak mo. Ilan ang poste? Isa, dalawa, tatlo, apat. Kaya yung mga poste na yan, paborito ko yan eh. May mga nagtatago dyan pag tinatamaan. Pero, hindi naman sila lumalabas. Alam mo bakit? Ang sakit eh, pero masarap. Diba? Kaya hindi mo po pwedeng iwasan ang mga nagtuturo sa iyo ng totoo. Masakit, pero ouch, kamo na lang. Masakit, pero magbabago ako. Yuhu! Sabihin mo, masakit, pero mababago ako. Shame is the feeling of being exposed. The enemy wants your hidden life. I repeat, the enemy wants what is hidden, what is in darkness. Para tayo maging light, para tayo maging liwanag. Hallelujah! Ano ba nang inilagay ng kaaway na dilim, nakakahiya sa pagkatao natin? Let God heal us. Let God deal us. Shame is the feeling of being exposed with all the wrongness clinging to you. Either it's clinging to you, ikaw ang may gawa, ginawa nila sa iyo, o kahit sino pang may kagagawan. Ginawa mo, ginawa nila, sino man may kagagawan. Basta shame is shame. Sabihin mo, Lord, ayaw ko nang mandamay ng iba. Responsable ako sa mga ginawa ko. Haharapin ko ito, Panginoon. At pag hinarap mo yan, malaya ka. Malaya ka. Amen. Shame is not the same as guilt. Ang guilt, pagkakasala. Regret, hindi rin katulad ng shame. Ang regret, nangihinayang o nagsisisi. So, itong mga ito ay kalaban ng ating puso. Nagkikreate yan ng sugat. These are the issues of the heart that created deep wounds, guilt, shame, sadness. Hallelujah. I am seeing in the spirit, may mga nakakalaya sa inyo dito. Alam mo, habang ako'y nagpipray, sabi ko, paano ko kayong dudugtungan yung mensahe ni Pastor Lay? Kasi yung itinuro sa atin nung nakaraan ni Pastor Buddy, si Mary, he received her portion. Alin? Pinili niya ang mas mahalaga. Kaya ang sarap magsimba. Huwag kayong umabsent. Kasi yung mensahe natin dugtong-dugtong, pag wala ka ng unang linggo, hanapin mo yung ating replay. Yung itinuro nung una dito sa atin, si Mary, pinili ang mas mahalaga. Si Martha, mas pinili magluto. Hindi ba mahalaga pagkain? Mahalaga pagkain. Pero dapat gawin mo ahead of time para hindi ka maabala sa iyong pakikinig. Kaya sabi niya, si Mary pinili ang mahalaga. Pag kayo nandito sa church, piliin ninyo ang mas mahalaga. Alin niyo, umupo kayo at makinig. Umupo, makinig. Huwag yung ang isip mo, nandito ka, wala naman. Hindi ka din nakinig, nagpunta ka lang. Alam mo ba yun? Alam mo pagkakaiba rin, nagpunta ka lang, hindi ka nakinig. Pag nagpunta ka, makinig ka, pag uwi mo, tanggapin mo sa puso mo, ipanalangin mo, tanggapin mo, mababago ka. Pero pag nagpunta ka, para lang to show face, ay, pupunta ako kasi ay hahanapin ako eh. Ate, hindi mo tayo school na nag-check ng attendance. Ano ba yan? School ba tayo na nag-check ng attendance? Present o absent? Anong magagawa ko kung sa'yo kung ayaw gusto mo umabsent? Hindi mo ba alam, plus mo pag present ka rito, minus mo pag absent ka. Oh, yun lang sasabihin ko sa'yo. Hindi ito grading system. Hindi ito school. Hindi ito normal school of the mind. This is a school of the heart. Pero school pa rin pala, tama. Nakita ko si yung educator sa harap eh. Baka ako pagalitan mamaya. Anong hindi school? School of the heart ito. Issues of the heart ang itinuturo dito. Amen po ba? Kaya napakahalaga na maintindihan natin ito. Hello? So makita natin anong pagkakaiba ng guilt at shame. Ayan, pakita ko ha. Ang guilt is always connected to your behavior. Ang shame always connected to your identity. Si Pastor Dong,
yung maliwanag sa kanya, huwag na tayong gumamit ng iba. Maliwanag ang identity niya, siya ay pilay. Pilay na, may kuba pa. So yun na naging identity niya. Ay, sino yun? Si Pastor Dong Campoy? Oo, nakasaklay. Naging identity niya ang saklay. So hindi niya identity ang wheelchair. Ay, alin, yung pastor na pilay, yung gumigitara, yung kumakanta, yan ang identity niya. So, yun ang gagamitin para siya, parang nakakahiyang description. Tama po ba? Alin ang masarap na description? Ay, yung gwapo doon. Andun sa Purukdos, yung gwapo. Lagi nga akong dumadaan doon, naka-shorts pa nga ako eh. Nagpapakit-pakit pag magwapo, di ba? Pag maganda, ay, oo nga, ganda-ganda, napadala nga ako ng bulaklak eh. Gusto mong, you want to be described on the external. But if the people are using yung mga negative attributes mo, negative na nakikita nila sa iyo, then they want to put shame on you. Nakakahiya, tama po ba? Pero ito, yung pag-uugali mo na nakakahiya, iba to. Guilt draws us towards God. Shame sends us away from God. Pag guilty ka, magsisisi ka, at kailangan mo ng tutulong sa iyo. Di ba? Yung guilty sa mga dinadala sa kaso, kailangan ng abogado. Pero pag sa Diyos, nag-guilty ka, hahanapin mo si Lord. Pero yung shame, nakakaya, nasa church ka na, dahil nakakaya, ayaw mo na mag-church. Nakita nyo ang pagkakaiba? Are you following me? Guilt is being responsible of doing something wrong. Shame is a painful feeling of being dirty, tainted, and humiliated. Alam mo, napakarami mo. Kaya yun ang ginagawa niya sa iyo. The feeling of remorse have been acted incorrectly. Yun ang guilt. And guilt tempts us to shift blame. Kaya katulad ni Adan at ni Eva, pag guilt, yun na. Naninisi. Kasi, ang binigay mong babae, sinisi yung babae, sinisi ang Diyos. Sabi naman ba, kasi yung ahas. Kasi. Naalala niyo yung tinuro ko sa inyo na nakaraan? Irresponsible people, they want to blame others. Responsible people, it's on me. In any organization, whoever leads, they are responsible. Pag nagkamali man ang subordinates, tumayo ang leader, I am responsible because I trusted them. Hindi mo inalam eh. Ngayon, dahil hindi mo inalam, nagkamali sila, you take stand, ako ang mali. Ikaw ang ama, may pagkukulang ang iyong mga anak, tumayo ka, tapos sa loob ng bahay, saka mo disiplinahin ang iyong anak. Sa loob ng kumpanya, saka mo disiplinahin. Sa trabaho, ganyan din. Sa kumpanya, sa negosyo, you must understand what is responsibility. Responsibility, it's on me. Irresponsibility, it's on you. As simple as that. Amen po ba? So, ang matindi dun sa shame, it tempts us to hide. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. It carries a sense of dishonorable, unaccepted, disgraceful, foolish, unlovable, and unworthy. So, makita mo ang ginagawa ng shame sa buhay natin. Ito ang matindi. Nung ako'y nag-aaral kagabi, nakita ko, ang shame sa Hebrew, ang ibig sabihin ay bosheth. Sa Tagalog, ano? Alam niyo ba? Sabi ko, ay, babasahin ko to. Yung mga bullshit sa buhay natin. Yung mga bullshit sa buhay natin, yung mga nakakahiya na yan, ha? Shame, sa Hebrew, bullshit. I-research nyo kaya. Pag binasa mo sa Tagalog, parang bullshit. Sabi ko, ano ba naman itong mensahe ko? Kanina, walang hiya. Ngayon naman, bullshit. Hindi po, bullshit. Ewan ko paano i-pronounce it. Sabi niya, ang ibig sabihin sa Hebrew, the feeling and the condition as well as its cause. So, ang root word pa dito, ng bullshit, alam mo no, bush. Mga bullshit. Ano ang cause and effect? Ay, parang, yun na, maging pale. Ayan na. Namumutla ka na sa sobrang kakatago. Hindi mo na alam. Naalala mo ba, sino ba yung nag-preach dito na, yung ulam, may nagkasala, yung ulam, merong may kasalanan eh. Ay, yung nanay, basta may nag-preach dito eh. Yung nanay at tatay ata nag-away, tapos yung tatay at yung anak na lalaki pareho na ginagawa, may babaeng pareho. Ay, sabihin sa nanay, basta may nag-preach yan dito eh. Yan, alam mo, nagpapahina yan ang pagkatao. Pale, to decrease in relative importance, to be disappointed or delayed, to be confounded, being blindsided by the enemy. See?
Yan ang blind side of the enemy. Blind side, blind spot sa buhay natin. Eto na, bullshit. It is a prison the devil wants to hold us in. Shame is a prison the devil wants to hold us in so we don't inherit what is rightfully ours. See, nakita ninyo, ang shame, kulungan yan. Kaya hindi ka magamit-gamit ng Panginoon. Hanggang ngayon, ang tagal mo na, hindi ka ma-promote dahil may nakatagong kahihiyan. Bakit mo ba itinatago? Ang nangyari ay nangyari. Ayun naman talaga. Pwede mo bang burahin? Hindi. Ito ang Bible. Pag pinunit ko ang Genesis, andun na lang ako agad sa Exodus, hindi na to Bible. Incomplete. Hindi natin pwedeng punitin yan, nakakahiyang kwento sa buhay natin. Alam mo ba, ang gustong-gusto talaga ng kaaway, itago pa rin niya. Hello? Kaya hanga ako dun sa mga nagpapabaptize, sinasabi nila yung mga totoo. Yung mga nagpapabaptize, bago magpabaptize dyan sa tubig, water baptism, nagpapatotoo sila, sinasabi nila yung shameful experiences. Makikita mo yung sincerity ng puso nila, umiiyak sila. Makikita mo na after nilang mabaptize, grabe yung kagalakan, yung saya. Yung saya nila ibang klase, yung overwhelming joy. Ang resulta talaga ng bagong buhay ay yung overwhelming joy. Alam mo, merong example sa Bible, gusto ko lang sabihin sa inyo. Ito si Jabez. Sabi ng 1 Chronicles chapter 4 verses 9 to 10. Si Jabez ay higit na marangal kaysa sa kanyang mga kapatid. Ang ipinangalan sa kanya ng kanyang nanay, sabi, Jabez ang ipinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado akong nahirapan nang ipanganak ko siya. Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain, sabahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan, at ibinigay ng Diyos ang kanyang kahilingan. Ang ibig sabihin ng Jabez ay pain. Pero ayaw na ni Jabez na tinatawag siya sa ganun. He wants it to stop. He didn't want pain to define him, nor he didn't want it to be part of his legacy. Kaya tignan mo siya, nanalangin sa Diyos. Sabi niya, Lord, pagpalain po ninyo, palawakin ninyo ang aking lupain. Maaaring ang tawag sa iyo ngayon, pilay ka. Maaaring ang tawag sa iyo ngayon, pangit ka. Maaaring ang tawag nila sa iyo ngayon, mahina ka. Pero alam mo, kailangan mong i-develop anuman ang grasya na inilagay ng Panginoon sa iyo. Discover your grace. Discover your ability. Sharpen your grace. Sharpen your ability. Whatever skill you have, i-sharpen mo yan, i-develop mo yan, sapagkat yan ang magiging kayamanan mo isang araw. Pagpalain po ninyo ako, ano ang pagpapalain sa iyo ng Diyos? What is in your hand? Kung ano ang meron sa iyo, yun ang pagpapalain ng Diyos sa iyo. Yan ang magiging sign doer mo. Si Pastor Dong, paano siya nakilala? Pilay ko ba? Ang pangit ng pagkatawag. Pero ito ang ginamit ng Diyos sa kanya na sign doer niya para siya ipakilala ng Panginoon. At dalahin siya ng Diyos sa iba't ibang bansa. Tamang sabi ng Bible, yung binasa natin kanina. Ano ang ginawa ng Panginoon? Ang aming mga anak, dinala rin sa iba-ibang lugar. Ay, anak ni Dong Campo yan, tulungan natin. Ay, anak ni Dong Campo yan, papag-aralin natin. Kasi ang Diyos ay nangusap sa kanila. Isipin mo, ano ang sinasabi ng Panginoon sa buhay mo. So, hindi ibig sabihin, binigyan ka ng ganyang pangalan. Hindi ibig sabihin, binigyan ka ng pangit na katangian sa labas. Hindi ibig sabihin, yan na ang magiging identity mo habang buhay. You have to do something, rise up. Kung ikaw ay laging binubugbog, sinasaktan, huwag, alam mo gagawin mo? Rise up, do something. Kung hanggang ngayon palagi kayong nag-uaway, ano ba dahilan ng inyong pag-aaway? Ba't hindi kayo magkasundo? Lagi kayong nag-aaway. Because of pride and ego. Ba't di niya ba prituhin yung fried niyan? Pride, prituhin niyo yan. Ano ba pinag-aawayan ninyo? Pera? Yung pera, wala namang puso, wala namang isip yan. Ikaw ang may puso, ikaw ang may isip. Yung pera, pag ibinalibag mo, hindi nasasaktan. Alam mo ba, sino nasasaktan yung binalibagan mo? Yung plato, pag binalibag mo, dadami, masaya siya. Pero yung binalibagan mo ng plato, hindi yan dadami. Lalayasan ka niya.
Ano ba ang pinanggagalingan ng iyong mga away? Ano ba ang pinanggagalingan ng lahat ng iyan? Isipin mo si Jabez, sa panlabas niya, ay sa pangalan pa lang niya, isipin mo, sa pangalan naka-attach na ang kanyang bukas. Lagi niyang tatandaan, hurting people will hurt others. Ang mga taong sugatan, naghahanap din naman sugatan ng iba. Pero ito si Jabez, kakaiba. Anong ginawa niya? He rise. Tumayo siya. He doesn't want to be defined as a painful man. Instead, God granted this request. God granted this request. God enlarged his territory. Amen po ba? Si Pastor Dong, hindi na siya na-define kahit na alam nila physically. Ganyan siya. Pero ngayon, iginagalang na siya. Dati walang mahal sa buhay, ngayon minamahal na siya. Nung nakaraang linggo, natutuwa ako si Ate Angie sa kasi Pastor Dong, nagda-daily life sharing silang magkapatid. Damihan niyo pa kaya, ibabad niyo sila. Sabi ko, Ria, sila laging magkapatid. Alam mo bakit may nade-develop sa kanila? Dating magkapatid pero magkalayo. Alam mo ba yung malapit pero malayo? Sa mag-asawa, naranasan niyo ba yun? Sobrang lapit, nasa higaan na, pero ang layo ninyo sa isa't isa. Bakit kayo malayo sa isa't isa? Dahil may tinatagong kahiyan, may tinatagong galit, hinanakit poot. Don't do that. Dapat solution maker tayo. Amen po ba? Anong gagawin ninyo? Itong mga kahiyan, lahat ng inilagay ng kaaway sa atin. There must be an end. Stop it. Reject it. Denounce it. Sabihin mo, it is over. Tama na ang lahat ng mga kahihiyan na itinago sa akin ng kaaway. Mga anak, ang kahihiyan na iyan, pag hindi mo binigay sa Diyos, yan ang kapangyarihan ni Satanas para kawasakin. Pero pag ang kahihiyan na yan na ibinigay mo sa Diyos at iniligtas ka niyan, yan ang gagamitin ng Diyos sa iyo para sa ibang tao. Hello? Dito, yung mga mag-asawang dating hiwalay na nagkasundo, nakakapag-counseling sila sa mga naghiwalay na nagkakasundo. Dito, ay katulad ni Pastor Dong, may kapansanan, pero nagagamit siya ng Panginoon sa mga taong ang tingin ay malakas at sasabihin nila, mas mahina pala ako kay Pastor Dong. Hello? Dito, akala mo 80 years old ka nang wala kang ng pakinabang, hindi mo alam, tignan mo, nagdadala ka pa, nag-aakay ka pa. Ibig sabihin, may pakinabang ka pa, habang may buhay, may pag-asa. Nasaan yung mga akay ninyo? Balik-balikan ninyo sila. Don't make yourself useless. You are useful. And don't change your course. Pag ikaw ay tinawag, pinili at hinirang ng Panginoon, manatili ka sapagkat yan ang iyong portion sa Panginoon. And you will receive that double portion of God. Si Pastor Dong, dati wala ng bahay, tignan mo, binigyan siya ng Diyos ng bahay. Wala ng pamilya, binigyan ng Diyos ng sariling pamilya. Yan ang double portion. Huwag niyong mamiss ang inyong double portion sa Panginoon. Amen. Kagamit-gamit kayo sa Diyos. Kayong mga kabataan, anak, magsipag kayo. Akayin niyo lahat ng mga kabataan sa labas, dalhin niyo sa loob ng simbahan. Katulad nyo lang din kami noon, mga kabataan, huwag kayong matakot, mga magulang, mga kapatid, sino man kayo na nakakarinig ng live na ito, huwag kayong matakot kung meron mang nakakahiya, kung meron kang takot, pangamba, ibigay mo sa Panginoon. Fear not, Isaiah 54 verse 5. For your husband is your maker, whose name is the Lord of armies, and your Redeemer is the Holy One of Israel, who is called the God of all the earth. Fear not, huwag kayong matakot. Trust God. Magtiwala tayo sa Panginoon. Psalms 25 verse 2. Ang sabi diyan, my God, in you I trust. Do not let me be ashamed. Do not let my enemies rejoice over me. See, trusting God will never put you to shame. Trusting God will drive away the enemies in your life. Trust God. Sa Diyos tayo magtiwala. Wag kung kani-kanino tayo nagtitiwala, naniniwala kayo sa mga nagpapautang ng mga 5-6, kung kani-kanino, ba't hindi ka magtiwala?
magtiwala sa Diyos. Kung ikaw ay nagugutom, may tinuturo ang Diyos sa gitna ng iyong kagutuman. Magtiwala ka sa Diyos, magpapadala ang Diyos ng pagkain sa iyong lamesa. Paulit-ulit ko sa inyong sinasabi, yung nakita kong pangitain dati, si Pastor Dong, dating walang pagkain, naglagay ang Diyos sa kanya ng lamesa, at yung lamesa, nakaupo, alam niyo ba, pag nakaupo ka sa harap na lamesa, yung paa mo nakatago, anong kahihiyan niya? Paa. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Itinago ang kanyang paa. At sa harapan ng lamesa, punong-puno ng pagkain. Kahit saan siya magpunta, may lamesang naglalagay, nagpapakain. At nakita ko, di ba, nakita ko sa Panginoon, tuwing naalala ko, sabi ko, grabe talaga si Lord. Sabi, wala nang mapaglagyan ng lamesa. Ang mga tao ang naglagay ng lamesa. Wala nang lamesa, mga daon na ang nagdudugtong, at lahat ng magdudugtong sa ating lamesa, hindi mawawalan ng pagkain. Amen po ba? Lahat ng magdudugtong, mag-decision kayo, lahat ng magdudugtong, hindi mawawalan ng pagkain. Hope in the Lord. Magtiwala sa Diyos. May pag-asa sa Panginoon. Psalms 25:3. Indeed, none of those who wait for you will be ashamed. Lahat ng naghihintay sa Panginoon, hindi mapapahiya. Those who deal treacherously without cause will be ashamed. Believe in Him. Romans 10:11. Sabi doon, whoever believes in Him will not be put to shame. Pag nagtiwala tayo sa Diyos, hindi ka niya ipapahiya. Hindi ka na mapapahiya, magiging maligaya ka pa, masayang masaya. Amen po ba? Choose to be happy. Sabi ng Psalms 34 verse 5. They looked to Him and were radiant, and their faces will never be ashamed. Tignan mo ang sarili mo. Napansin mo, lagi nilang sinasabi, bakit yung mukha mo hindi nagbabago? Parang lalo kang bumabata. Tignan nyo nga si Brother Ben. Ilang taon na po kayo? 81. Nung nakilala ko si Brother Ben, ganyan na ang tsura niya. Yung buhok niya, ganyan din. Pag nakita ko yung sunod na linggo, nagkulay lang ng itim. Buti ngayon, napagod na siya ng kakakulay. Si Sister Rose, 29 years ago, ganyan na silang dalawa. Si Sister Rose, tagapagmana ko ng damit niyan eh. Si Brother Ben, tagapagmana niya, si Pastor Dong. Tagapagmana kami ng dalawa na yan noong pa. Na-imagine niyo ba to? Sabihin nila, ba't hindi ka nagbago? Bakit ang saya-saya mo? Brother Ben, ano sikreto mo? Bakit hanggang ngayon, malakas ka, malusog ka, buhay ka? Sasabihin niya, naglilingkod ako, ang anak ko, pastor na. Ang apo ko, magiging pastor na. Di ba karangalan yan? Palakpakan natin ang Panginoon. Yung kanyang kahihiyan, pinalitan ng karangalan. Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, ang sarap sa Panginoon. Ang iyong kahihiyan, papalitan niya ng karangalan. Hindi pa pwedeng hati. Iisang tao, may kahihiyan, may karangalan. Alisin mo na yung isa! Pwede ba? Alisin mo na yung isa. Huwag ka ng installment. Huwag ng installment. Wala ng installment. Amen po ba? Anak, kaya nahirapan kang maglingkod. Kaya nahirapang maglingkod kasi may tinatagong kahihiyan. Kaya ayaw humarap sa tao kasi may tinatago. Kagamit-gamit ka kaya. Kagamit-gamit ka sa Panginoon. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1-3. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inhalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga kasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. You want to receive your double portion? Si Jesus ang nakasentro sa puso natin.
Bakit ang dami mo ng pinagdaanan sa buhay? Aksidente, bagyo, pagsubok, bumagsak ka, bumagsak ka, tumayo ka, nagkasakit ka. Andito ka, inabot mo, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Kasi nga ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Wala akong ibang lugar na maisip sa gawain lang ng Panginoon. Wala nang iba. Nung nakaraan, 2 weeks ago, nandun kami sa lamay ng tatay ni Pastor Romel at Pastor Roman Guevara. Nung namatay yung tatay nila, alam niyo ba, si Pastor Romel ay nasa London, si Pastor Roman ay nasa Dubai. Uuwi na sila. Pero alam mo, sabi ng nanay niya, huwag kayong uuwi. Ang tatay ninyo ay patay na. Tapusin ninyo ang gawain dyan. Pagka natapos niyo ang gawain, at saka kayo umuwi. Ang tao na naiintindihan ang halaga ng Diyos, ang halaga ng assignment sa Panginoon, isasantabi ang lahat. Tama nga naman, ano nga magagawa pag patay na? Kaya sila'y naglingkod. Maraming buhay ang naabot. Bigla akong naalala, nung naririnig ko yun, naalala ko yung nanay ko. Ang nanay ko noon nasa ICU na, intensive care unit sa Sanitarium Hospital. Ang nagbabantay si Kuyang Marlon at saka si tatay. Alam mo, sabi ni nanay, kuhanan niyo ako ng suklay. Nasa ICU nanay ko. Sabi na nanay kay Kuyang, bigyan mo ako ng suklay at salamin. Si nanay daw ay nagsuklay at nagsalamin. At pagkatapos sabi daw ng nanay ko sa tatay ko at kay Kuyang, pumunta na kayo sa church. Sa Santiago siya nakakonfine, ang church namin ay nasa Kawayan. Sabi ni nanay, sabi ng tatay ko, kailangan mo ako dito kasi hindi mo ba alam ICU ito? Alam ko, sabi niya. Huwag kayong mag-alala. Kasama ko ang Diyos. Mahalaga na kayong nakakalakad, malalakas, buhay, magsimba kayo. Huwag ninyong isasantabi ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ang isang taong may sakit, ang isang taong nararamdaman niya na, ang malapit na ang kanyang kamatayan, nagsasabi sila ng totoo. Alam nila, may Diyos. Alam nila, kung ang isang mamamatay ay maka-Diyos, alam niya sa Diyos siya pupunta. Subalit ang isang taong hindi maka-Diyos, hindi tinanggap si Jesus, hindi nila alam ano ang kamatayan. Takot na takot sila. Dahil alam mo bakit? Alam din nila ang pupuntahan nila. Nung narinig ko yon, yung time na yon, si Pastor Dong ang magpipreach. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, salamat. Hindi na sayang ang aking paglilingkod. Hindi na sayang iniwanan ko ang aking trabaho. Hindi na sayang na binigay ko ang aking buhay. Dahil alam ko, ligtas ang nanay ko. Nasa ICU si nanay, sabi niya, magpunta na kayo sa church. Bago namatay si nanay, alam niyo ba, sabi sa akin ng nanay ko, anak, salamat, pinakilala mo sa akin si Jesus. At nung inuwi siya ng Santiago, yun na, nung nasa ICU na siya. Si nanay nung mamamatay, nandun kami sa Batangas ni Pastor, nagpipreach siya. Tumawag sa akin, mga 11:00 ng gabi yung tatay ko. At sinabi, nanay ko namatay na. Iyak ako ng iyak. Hindi ako umiiyak. Dahil sa sobrang kalungkutan, umiiyak ako sa pasasalamat. Dahil kahit wala ako doon, alam ko, yung pinuntahan ng nanay ko. Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Pag ang lahat, naiintindihan lang natin ito. Bakit ba tayo nagtatago ng kahihiyan? Ba't ka ba nagbabangko ng wala? Dapat masarap magbangko ng meron. Bakit ka ba nagbabangko sa puso mo ng nakakahiya? Hindi ba dapat ang ibangko mo sa puso mo yung pag-ibig ni Jesus? Hindi ba dapat ang ilagay mong bangko, ideposito sa puso mo ay yung takot sa Diyos? Hindi ba dapat ang ilagay mong ideposito sa puso at isip mo ay yung pagtitiwala sa Kanya? Wala nang iba. Pag wala ka ng kakapitan, mayroon Diyos. At the end of your rope, God is there. Ang pagbabagong buhay
nakikita sa atin yan. Ang pagbabagong buhay hindi dapat itinatago. Ano man ang inyong edad, ano man ang inyong sitwasyon, lagi niyong tatandaan, walang sino mang hindi nangangailangan sa Diyos. Alam ko, sinasabi ko, dahil nung napangasawa ko si Pastor Dong, ang daming namahiya sa akin. Yung dati kong boss na pinuntahan namin dyan sa Makati, binalibagan ako ng papel. Yun ang magdadala sa akin sa Amerika. Sabi niya sa akin, ang tanga-tanga ko. Tutulungan nila ako sa pangarap ko makarating ng Amerika. Bakit ang pinili ko ay Pilay? Pangalawa, ang sabi ng mga kaklase ko, tinutuya ako, naging Miss Olby pa yan, sa Pilay lang pala uuwi. Ang daming nasabi sa akin, ang pangit daw ng pinili ko. Nung nakita ng kuya ko ang squatters area, na doon ako itinira ni Pastor Dong, sabi ng kuya ko, pati, kaya mong magtira dito. Kaya mong tagalan ito. Gusto mo tulungan ka namin, huwag kayo dito tumira. Sabi ko kay kuyang, kuya, ito ang kaya ng asawa ko. Itira ako sa squatters area. Pag niyakap mo yung nakakahiyang tinanggap mo na galing sa Diyos, diyan ka palalakasin. Diyan ka patatatagin. Diyan ka papagtitibayin. Tayong mga mananampalataya, huwag nating ginagamit ang kahihiyan ng iba para hiyain ng iba. Hindi tayo katulad nila. Tulungan natin ang mga taong may nakakahiyang sitwasyon paano silang tumayo at bumangon. Amen po ba? Ang sarap maglingkod sa Diyos. Lagi niyang tatandaan ang tao, iiwanan ka dyan. Ang mga anak natin, darating ang araw, lalayo sila sa atin. Pero ang Diyos kailanman ay hindi kayo iiwan. Ang sarap ibigay ang buhay sa Panginoon. Alam ko, merong iba dito sa inyo, meron kayong ganyang sitwasyon, may nakakahiyang pangyayari sa buhay niyo, hindi niyo alaman ang inyong gagawin. Stop it. Stop it. Tigilan mo na ng lagi mo dinadagukan ng iyong sarili. Kasalanan ko, dahil sa ginawa ko, kasalanan ko, kaya ganun. Tama na. Tapos na yan. Tumayo ka, anak. Ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Tinutulungan ka ng Diyos ngayon. Sabihin mo, Lord, mahal kita. I love you, Lord. For your mercy never fails me. Ito yung araw ng iyong kalayaan. Inaanyayahan ko kayo kung meron pang guilt, shame sa puso ninyo. Di nyo kaya magbago. Surrender it to God. Let's all pray. Let's all stand. Lord, yung mga nasa live Facebook, kung nararanasan din nila ito, Father God, I pray, set them free. At sino man, Lord, yung mga nandito sa loob, Father, I pray, set them free. Kung ikaw yan, surrender mo yan sa Diyos. Hallelujah. Today is the day of your healing. Today is the day of your deliverance. Hallelujah. Mahalin mo si Jesus. Hindi siya magkukulang ng biyaya ng habag sa iyo. I've been held in your hand from the moment that I wake up